Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal at kaliwanagan ng banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng impeachment case of BP Sara, now in Senate decision. Ang Kongreso ay pinaboran ng higit sa one-third o 215 ito members ng Senate, ng Kongreso, ang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. At ngayon ay na-transmit na ito din sa Senate at ang Senado na ngayon na magdidesisyon sa mga naturang impeachment complaint. So ito yung ating tinunghing topic, yung impeachment complaint kay BP Sara. So natuloy na. So ngayon ay yung ating Kongreso ay tuluyan ng nakapaghain ng impeachment complaint o nanalo o pinaboran ng buong Kongreso, almost lampas pa na one-third nila as a process na ma-impeach si BP Sara. So ngayon, as a process, Senate yung as ay court, magagawing courtroom at magdidesisyon para dyan. So ngayon na ipasan mo ngayon dyan. So ngayon nasa Senado na yung table para desisyonan ng impeachment complaint na yan. So ang mga kaso na inihain laban kay BP Sara ay ang mga mambabatas, ay ang mga sumusunod. So ito yung mga kaso na inihain ng mga mambabatas kay Vice President Sara. Conspiracy to kill the President, First Lady, and Speaker. Malversation of yung 612.5 million in confidential funds. Bribery and corruption doon sa DepEd, which ay Secretary pa ron. Unexplained wealth and failure to disclose assets. Involvement in extrajudicial killings in Davao Death Squad. So, destabilization, insurrection, and public disorder. So, ito yung mga impeachment complaints o aligasyon laban kay BP Sara para para siya maproseso o ma-impeach. So ngayon ay nagtalaga na rin ng mga prosecutors na ang mga mamabatas kung malilitis ang Vice Presidente. So yun, nakahain na rin yung nakahanda na rin yung mga prosecutors na po-prosecute. Ngayon nga lamang kung sila ay mananalo ngayon darating na eleksyon, itong mga prosecutor na to. But even though kahit hindi daw sila manalo, ay papalitan another set, sabi nung sa Kongreso yan. So ngayon ay ang Senado ay nag-adjourn na at hindi na nila tinakil na nasabing impeachment complaints. Gayunman, base sa panayam ng mga news kay Senate President Escudero ay maaaring sa susunod na pagbubukas ng Senado ito matakil. So ayon din sa kanya, ay maaaring makialam ang Pangulo dito na mag-insist ng special session para sa trial. Yun. Pero yung ating Pangulo ay yung kanyang mga pahayag, so off-limit siya doon sa sinasabing impeachment kay BP Sara. So hindi niya pakikialaman yan. Binibigay niya sa Senado, Kongreso yung kanilang nais na impeachment na yan. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng impeachment complaints kay BP Sara ay ang ating boses dito ay fair justice, ang pairalin sa impeachment case na ito ng Senado mula sa desisyon nito at maaring paglilitis na gagawin. So yan, yung boses natin dito ay ng fair justice and maging makatotohanan ng ating Senado sa gagawing
review at paglilitis na gagawin mula doon sa inihain ng Kongreso, kanilang hindi mabuti itong hinihain complete ng Kongreso bago at hanggang sa paglilitis na gagawin ay maging sila fair sila ng fair justice. So katotohanan at katarungan lamang ang dapat manaig. Magkaroon tayo ng mabuting pamamahala at patas na justisya. So naway ang pamumulitika at politikahan sa impeachment nito ay hindi manaig upang yung inequality of justice ay hindi umiiral sa bansa. So sana yung mga politikahan at pamumulitika hindi yun umiiral. So para hindi umiiral yung inequality of justice. Dahil doon pa lamang sa pag-ahain ng impeachment ng Kongreso, malinaw na kung ating lilimiin mga nakaraang mga investigasyon sa funds yan ay diyan nagsimulang nagkaroon at hindi may bago pa yata nagkaroon ng diyan sa yung pag-iimbestiga doon sa kanilang pondo o paggamit ng pondo ay mayroon nang napupulsuhan na impeachment laban kay BP Sara. But yun, nung imbestigahan siya, parang tila medyo napag-iinitan sila at nagkaroon nga ng mga pangyayari diyan na yung nung ma-contempt yung kanyang chief of staff doon sa kanyang opisina na na-hospitalize pa. So, doon nagkaroon ng kagulo at nagkaroon na ng mga cheche-boreche mga fan. So, yun. So, obviously, ay tila minadali ang impeachment process nito dahil malapit na ang eleksyon 2025. So, para sa senador at kongresista, at sana ay walang politikahan na trabaho lamang ito as what the law and justice serve. So, yun. So, medyo parang minadalik yung yung impeachment complaint dahil nga sa magko-close na yung session at i-election ngayong 2025. So, parang minadali nila na masampahan ng kaso. So, para may konting politikahan pero kung trabaho lang, so yun ang pairali. So, at kung may legal basis ba talaga. Yun. So, ang ating ilang konsultasyon at side at pananaw din dito sa impeachment na ito in base of sa ating pagtingin sa fair justice and truth and good governance sa ating napanood at nalaman sa impeachment ay tila hindi naging patas ang investigation noon at minadali at pinag-iinitan itong kampo ni BP Sara na nagkakaroon ng iba't ibang pangyayari na naapi sila. Ngunit walang impeachment na dapat mangyari, kundi ipasagot lamang ng maayos sa tamang panahon ang sinasabing misuse of funds. Sa iba't ibang aligasyon ay lalo na unfair kay BP Sara. So dun sa lahat ng akusasyon sa kanya, yun yung ang pinakang naging punto de vista doon yung misuse of funds na doon nagkakaroon ng pagtatalo kaya na contempt yung kanyang staff doon. So ngayon ay sasagutin nila sa tamang panahon at yung kanilang pagsagot doon sa kanya ay bibigay nila ay parang doon sa mga paglilitis, pinag-iinitan sila doon sa kanilang ginawa, kaya tas kinontempt of court na. So, doon sa ruling, parang nagtatalo sila roon. So, ngayon ay hindi agad nasagot yung nambad din nila, yung misuse of funds, at saka yung mga sinasabing mga, bakit parang kakaiba yung kanilang mga, parang meron mga fictitious yung mga issuance ng payments. So, saan nila dala yun? So, ayan, kaya nagkaroon ng kanilang nagkaroon ng kung ano-ano mga alingas-ngas doon sa Kongreso. Ayun, contempt yung isa. Pagkatapos, na makontempt nung binibisita na nagkaroon ng mga problema. So, yun. Hanggang sa nagkaroon na itong si BP ng parang nag-grant o nagsalita na ng nakapagsalita ng medyo parang threatening. Dahil nga doon sa nangyayari na sila yung nateterets na doon sa sila ang nateterets doon sa kanyang chief of staff at saka siya nung bisitahin niya. So kaya doon na nagsimula at hanggang sa ito na nga sinampahan niya at siya ay noon pa lamang ay sinampahan na ng impeachment
complaint. So, on the other hand, naniniwala tayo na kahit magkaroon ng paglilitis ay mapapatunayan na mali ang mga akusasyon sa kanya. So, may ipapakita naman nila na sa taong bayan ang mga sinasabing mga funds na yan kung saan napunta yan o ito ay pinakinabangan ng mga tao at hindi nila ito din nila sa maling paggastos o korupsyon. So sana, naniniwala naman tayo na malinis yung konsensya ng kampo ni BP Sara na kaya nila ipaliliwanag yung misuse of funds. Ngayon, doon sa ibang aligasyon, lalo na dahil sa pangyayari, makakita naman doon na naapi naman sila kaya hindi siya makapagsalita ng gano'n, di ba? Na sila yung nalalagay din doon sa threats sa sitwasyon na pati pa nga siyang babaan ng pintuan doon, di ba? Life-threatening yun, gagawin na. Pwede siyang gawa ng hindi maganda mo. Pwedeng hindi maganda mangyari doon sa gagawin sa kanya. Kaya doon sa mga pangyayari na yan, we hope ay sana nga ay dapat ay nasagot na lang na maayos yan, hindi lang mabot pa dyan sa ganyan punto. Ngayon, sana aliming mabuti ng sinabi yan at kung maglilitis, magkaroon ng fair justice sa paglilitis at magiging makatotohanan. At we hope sana sa tingin natin masasagot naman nila kung saan nila din na yung 612 million. Yung tinitingnan nila na maaaring kinurap because of the fictitious o mga kahinahinahan ng mga transaksyon na ginawa sa DepEd at saka doon sa yung mga confidential intelligence funds. Ngayon sa ating pagtingin din, ang confidential at intelligence funds na yan ay ginasta nila para sa seguridad ng bansa, para sa administrasyon Marcos at malit lang yan, 600 million para protektahan yung bansa. Kaya nga intelligence and confidential fund para doon sa doon sa security ng bansa. Doon nila ginagastos yun. Para, di ba? Seguridad ng bansa ginagastos yun. Trabaho din naman ng ng BP. No? Para tapos ginigisa sila na gano'n na kapag napunta yan hanggang sila na nga itong matrabaho ka ng para siguro ng bansa mo tapos ito yung gaganunin, di ba? So we hope ay magkaroon ng fair trial or yung kung mahaharang ng ng Senado yung ginawa ng kung ganun yung proseso ng Kongreso, di basura na lang nila yung proseso, yung gagawin na paglilitis. Kung mapapatunayan na ito na may kasagot-sagot lamang sa isang forum, di ba? O special forum ng mga investigation na yan. Kung nasagot lang sa doon, ba't nahantong pa doon sa impeachment trial? What more kung kaya mo sa isang session with the Senate and the Congress, sagutin mo sa aming harapan to without the trial of impeachment, di ba? 612 million. Or either kahit doon sa lahat ng mga allegation na yon, kitang-kita naman di ba? Kaya nagkakaroon ng gano'n yung mga akusasyon sa kanya. Dinagdag pa yung kanyang DDS doon sa So, boses din natin sa taong bayan at mga politiko na maging fair at huwag isisi kay BP Sara ang tingin nilang pagkakamali ni dating Pangulong Duterte at pangigilan itong i-impeach o pakasuhan sa mga akusasyon sa kanya. So kung hindi, iboto ng taong bayan ang karapat-dapat na kongresista nila at maging nagnanais na maging senador. So sinabi sa taong bayan at saka sa mga nanunungkulan, so magpairal ng fair justice, truth. At yung mga tao, boto nyo yung dapat na iboto na karapat-dapat. So walang personalan. Kasi kung titingnan mo, yung pagkakamali ni Pangulong Duterte, sa tingin nila ng mga taong bayan, nagkakamali si Pangulong Duterte, huwag niya idamay si BP kasi hindi naman siya kasali sa ginagawa ni Pangulong Duterte ng presidente pa siya. Ngayon lang siya di ba, nag-BP. Tapos doon pa nga sa DepEd ng pagiging sekretary siya. Kung tutuloy niya yung kay Pangulong, kay dating Presidente Marcos, kay dating Pangulong Duterte, dapat siya, parang nagsagawa siya ng special team against sa drugs. Doon siya mamumuno, kahit babae siya. Yung Vice President, pwede mamili siya ng opisina o gagawin niya. Parang ba yung PAO, ACC, or
gagawin niyang, pwede niyang gawin na anti-ganon din yun. Di ba? Para pagpatuloy niya yung kay Pangulo Marcos. Pero hindi, nagsa-DepEd siya, di ba? Edukasyon na binigay niya doon sa mga tao. Tumulong siya doon sa mga etc. So kaya hindi dapat siya pag-initan. Tapos ngayon, binabanatan siya sa korupsyon. We hope ay masagot nila yan at sa tamang forum at hindi doon sa impeachment trial na gustong gawin ng Kongreso. So we hope ay maliwanagan lahat at magpairal ang sumuporta sa fair justice at good governance. Upang sa gayon ay itong umiral sa ating bansa mula sa maliit at malaking tao na may patas ng justisya tayo. So yan ang dapat dapat ay mapaigting ang pagpapairal ng fair justice sa ating bansa, human rights. So itong isinasabuhos natin o ating perspective sa ating human rights promotions. Ito ang dapat na dahil dito sa yung fair rights isa sa mga problema ng ating bansa, ang fair justice. So kasi dito sa ating fulcrum of society ay talagang maraming api. Kasi mayroong inequality of justice, human rights yan. Mabigat ang inequality sa ating bansa, particular yung mga bagay. So dapat napapairal yan at mayroon tayong human rights. So everybody looks good. Kung may fair justice, may human rights. But may unequal. So dapat mapaigting ng Administrasyon Marcos yan sa kanyang bagong Pilipinas para yung mga susunod ay sana ay masuportahan yun na magkaroon tayo ng fair justice and human rights na fair na human rights at hindi magkaroon tayo ng inequality na hindi na ipapatupad yung mga karapatan ng tao, di ba? Mga ganon. Yan, particular, trabaho, yan, mga ganyan, etc. So maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, ang Panginoon sa banal na Espiritu sa ating banal na Santa Maria, ang sambayan ng Pilipino, buong mundo, at ang pamahalaan at ang mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti matuwid. Tugunin yung karapatang bantao, magpairal ng patas ng justisya. Iwasan yung pang-abuso, korupsyon, at mamahalan ng mabuti. Yung mamamayan, iwasan yung paglabag sa batas. Suportahan yung pamahalaan, pagpapairal ng human rights, fair justice, yan, good governance, at iwasan yung paglaban sa pamahalaan. So, yan. Sa boses, yung kanilang mga hinaing, yung kanilang nais na mga na may patupad ng ating pamahalaan from the human rights. Yan. At higit sa lahat ay makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos kung tayo ay magkakaroon ng kapayapaan, kaunlaran, kung ang mamamayan at ang pamahalaan ay nagsusuportahan. Hindi kanya-kanya. So yun, muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhasan naman ang human rights promotion sa lingkong ito. Hinggil sa karapatang pantao na hinggil sa karapatang pantao o mula dito sa isyong ito na ating tinunghayan na impeachment case laban kay VP Sara. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.